simula kaninang 1 p.m. until kanina lang 7 p.m. kung kailan natapos yung third hearing ng Senate Committee on Foreign Relations, ang pinaka naobserbahan natin ay yung clashes na naganap sa lahat ng mga naging resource persons dito nga sa pagdinig. And to note din, compared nung pangalawang pagdinig kung saan 3 lang, 4 lang yung resource persons, ngayon halos majority rin kasama doon sa mga inimbitahan ni Senadora Amy Marcos ay naging present kanina. And yung nasabi nga na napuno ng pag-iyak itong pagdinig ay to note, kanina kasi nung nagkaroon ng privilege speech itong si Senator Bongo via online, sa Zoom, dumalo siya sa pagdinig online. Nakita natin yung pagiging emosyonal ni Senator Robin Padilla na tila naluha dahil nung privilege speech ay na-explain ni Senator Bongo yung kondisyon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung medication niya raw na sobrang dami, yung mga pinadala raw nilang mga gamot mula dito sa Pilipinas papunta raw sa The Hague, Netherlands, hindi raw na ipapasok doon sa detention facility ng dating Pangulo. So doon natin nakita na naging teary-eyed itong si Senator Robin Padilla. Nag-walkout siya after noon, pero after lang ilang mga minuto, bumalik din naman siya agad. Kanina din, kinumpirma naman ni Police Major General Nicolas Torre na yes, dinenay niya na makapasok sa Villamor Air Base si Vice President Sara Duterte nung araw na hinuli itong si dating Pangulong Duterte. Pero ang reasoning niya daw, marami kasing oras para magawa yun na nung nasa Pilipinas, nasa kamay nilaan daw itong si Vice Presidente, pwede naman daw. Pero nung time kasi na yun, nung dumating si VP Sara, maggagabi, mag-aalas 10 na raw. So nung time na yun, doon niya raw nakita na yun na lang daw yung best na yung course of action na i-deny na yung pagpasok sa loob. Pero na bring up kanina ng komite na itong mga desisyon na to tulad nung pagde-deny ng access ni Vice President Sara Duterte, lalo pa anak siya ng dating Pangulo, may nalabag daw na karapatan na dito sa dating Pangulo. Nakasama naman, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kay dating Pangulong Duterte yung desisyon na i-withdraw yung membership ng Pilipinas sa ICC. Kasi iginiit niya ni Secretary Remulla na yung kawalan ng treaty sa pagitan ng Pilipinas at saka ng ICC ang dahilan kung bakit hindi napigilan yung pagka-aresto at yung kasama na yung paglipad sa dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Kung miyembro raw ang Pilipinas ng ICC, maaaring hindi pa inilipad si dating Pangulong Duterte, pero siya na raw mismo kasi ang nag-withdraw ng ating membership. At wala raw naging choice ang bansa kundi isuko ang gobyerno, kundi isuko si dating Pangulo at hindi raw ito makaklasify as extradition kasi nasa atin yung tao. Yung state na may warrant ang dapat daw na mag-file ng extradition. So, under the principle ng surrender, which is yung sinasabi nilang naganap dito sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi na raw kailangan na mag-issue ng warrant ang lokal na hukuman. Nagkaroon din ng tension kanina sa loob kung saan noong pinag-uusapan na yung chain of command kasi dito tinatanong na nila Senator Bato de la Rosa, sino ba ang nagbigay ng orders na arestuhin, na ipasakay, ipalipad. Even yung capacity to travel ni dating Pangulong Duterte, kine-question na rin kanina kasi raw nagkaroon nga ng problema sa access sa personal nurse ni dating Pangulong Duterte. So hindi nila alam paano nakalipad from the Philippines to The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Umalma dito si Justice Secretary Remulla nang hindi pinayagan ni Senator De La Rosa si General Marbil na mag-invoke ng executive privilege nung dinidiin na sa kanila kung sino nga ba daw yung nag-order sa paglipad ng dating Pangulo. So nagkaroon dito ng tension, naging mainit-init at nag-request si Secretary Remulla ng counting suspension time kung saan nag-usap muna sila. And then after nun, pinagpatuloy naman itong kanilang pagdinig. Pero dito nasabi ni Secretary Remulla, to quote him, "That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we are expecting. We didn't want to be bullied into a position." And yung sitwasyon daw na pinapa-admit sila sa ganitong mga bagay when they're also invoking itong kanilang executive privilege. Kanina rin, nag-motion naman na si Senator Bato de la Rosa sa komite na i-cite in contempt si Special Envoy on Transnational Crimes, Ambassador Marcos Lacanilao, dahil umano sa kanyang pagsinungaling. May isang part kasi sa hearing na tinatanong naman siya kung ano nga ba yung alam niya, kung naalam niya ba o may ideya ba siya, kung iniharap ba sa lokal na hukuman itong dating Pangulo, hanggang doon mismo sa part na kung alam niya ba na inilipad papuntang The Hague, Netherlands ang dating Pangulo, ang sinabi niya raw ay hindi. Samantalang base sa mga naging investigasyon, yung mga reports at saka yung sworn nila, yung under oath nila,
naging nandoon mismo mula sa pag-aabang sa dating Pangulo sa NAIA hanggang nga doon sa papalipad na dito papuntang Netherlands, present ang mga law enforcement agencies na ito. So far, medyo naging tensyonado talaga itong pangatlong pagdinig, pero abangan na natin yung magiging conclusion para ngayong araw na ito, kung ano nga ba yung sunod na hakbangin na gagawin ng Senado.